Kung ikaw si Ukraine at handang umatake sa Crimea, tatargetin mo ba ang oil depot kung mas maraming Russian oil ang mawawala? Mas kaunti ang gasolina para sa mga tropa ni Vladimir Putin. Paano naman ang mga tren? Mahalaga sa Russia ang mga riles para sa kargamento at pasahero. Kaya laging target ang mga tren. Paano naman atakihin ang mga logistika ng Russia para di magamit ang Crimea laban sa Ukraine? Mga desisyon, desisyon, desisyon. Paano kung kaunting lahat ng ito ang gawin natin? Iyan ang tinarget ng Ukraine nitong weekend nang pakawalan nila ang matinding pag-atake na sumira sa Crimea. Hindi mapipigilan ni Putin ang asymmetric na pag-atake ng Ukraine, kaya bumabagsak ang kanyang makinarya ng digmaan sa Crimea. Noong Nobyembre 7, iniulat ng Kiev Independent at iba pang outlet ang serye ng pag-atake ng Ukraine laban sa mga mananakop na Ruso sa Crimea. Pinangasiwaan ng Special Operations Forces ng Ukraine. Special Operations Forces, ang mga pag-atake gamit ang long-range na drone sa malaking oil depot, ilang tren, at lohistika sa buong sinakop na peninsula. Nag-post ang Special Operations Forces sa Telegram upang ideklara na sinunog ng Special Operations Forces ang mga oil depot ng kalaban sa pansamantalang sinakop na Crimea. At nagbigay rin ang Special Operations Forces ng kumpletong ulat. Una, pumunta tayo sa Vardisk Oil Depot na matatagpuan malapit sa isang baryo na may kaparehong pangalan. Ayon sa Special Operations Forces, tinamaan ng mga drone ng Special Operations Forces ang Vardisk Oil Depot malapit sa baryo ng Vardisk. Sa pansamantalang sinakop na teritoryo ng Crimea, isang tangke ng RVS, 400, ang nawasak. Sa oras ng pag-atake, ito ay puno. May ilan pang detalye mula sa Kyiv Independent na nagsasabing ang Vardisk ay nasa 20 kilometro lang o mga 124 na milya mula sa pangunahing sentro ng Crimea na Simferopol. Iniulat na tinarget ng Ukraine ang RVS 400 tank na ginagamit para sa iba't ibang produktong langis. Kabilang ang krudo at petrolyo, wala na ang tangke na iyon. Ginawang naglalagablab na guho ng mga drone ng Special Operations Forces, sobrang lakas ng mga pagsabog sa oil depot, kaya narinig ito ng mga residente sa Simferopol. Ayon sa ulat ng United 24 Media, sa kanilang buod ng mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea, tumama rin ang mga drone noong madaling araw, kung saan ang unang mga pagsabog ay narinig bandang 2:17 ng umaga lokal na oras. Agad na sumiklab ang apoy sa oil depot. Ayon sa Crimean Wind Telegram Channel, may dagdag na impormasyon ukol sa pagkasira ng depo ng Ukraine. Ayon dito, bukod sa drone, gumamit din ng misil ang Special Operations Forces sa pag-atake. Matapos ang paunang bugso ng mga drone na nakita noong bandang 1:00 ng madaling araw at dumating sa Crimea, makalipas ang halos 1 oras, nagpakawala ang Ukraine ng sunod-sunod na mga misil. 4 sa mga ito, ayon sa channel, ay ipinadala patungo sa baryo na ngayon ay kinaroroonan ng nasusunog na oil depot. 3:00 ng madaling araw, naiulat ang 4 na misil mula Vardisk at usok sa ibabaw ng baryo. Hindi pa tiyak kung tinamaan nila ang paliparan o ang oil depot ayon kay Crimean Wind. Mukhang ang oil depot ang pinakamalamang na target. Sa paggawa ng video na ito, walang balita sa pag-atake sa paliparan. Ayon sa United 24 Media, nagbahagi rin ang parehong Telegram channel ng mga video ng umano'y pag-atake. Ang unang video ay mukhang kuha mula sa bintana sa Simferopol. Nakikita natin ang mismong lungsod na walang kapansin-pansin na agad na makikita. Pero kung titingin ka sa abot-tanaw at bahagyang pakaliwa, may kakaibang liwanag sa likuran. Mukhang iyon ang lumang depo na tinamaan ng Ukraine at ang mga apoy ay sapat na kalaki para makita mula sa ilang milya ang layo. May isa pang video na ibinahagi, pero puro itim lang ang makikita rito. Gayunpaman, malinaw na maririnig ang tunog ng mga misil o drone na lumilipad sa likuran, na nagpapahiwatig na ang video na ito ay kuha rin noong sinira ang depot. At hindi pa tapos ang Ukraine. Habang nasusunog ang oil depot sa Vardisk, iba naman ang tinutumbok ng mga drone ng Ukraine, ang mga tren ng Russia. 2 ang nawasak sa drone attack noong Nobyembre 5 at 6 ayon sa ulat ng Militani. Pareho silang may bagon na may produktong petrolyo. Nasa kargahan ang mga tren, pero di malinaw kung nilalagyan o binabakante ang mga bagon.
Hindi naman mahalaga iyon dahil nasira ang mga tren na iyon. Ang gasolina at diesel na nakalaan para sa mga sundalong Ruso sa harapan ay hindi na makakarating sa dapat nitong puntahan. Alam na ngayon ng Russia na kaya ng mga drone ng Ukraine abutin ang isang kargahang istasyon na akala nila ay ligtas. Malapit sa oil depot na tinarget ng Ukraine ang dalawang tren, ayon sa ulat ng Ukraine Inform noong Nobyembre 7. At kung may balak mang sabihin ng Russia na hindi nangyari ang mga pag-ataking ito, dalawang hakbang na ang Special Operations Forces sa kanila. Naglabas ito ng mga footage na kuha mula sa pananaw ng kanilang mga drone para ipakita iyon. Nakapuntos ng direktang tama ang Ukraine. Ang video na mapapanood sa YouTube ay tila sumasaklaw sa lahat ng pag-atake ng Ukraine. Nagsisimula ito sa isa sa mga drone ng Ukraine na tumama ng direkta sa tila isang napakalaking oil tanker bago lumipat sa mga tren. Nag-record ang isang drone ng sarili nitong pagsalpok sa gilid ng tren ng Russia habang ipinapakita sa mga video ang apoy na umaakyat sa langit. Malakas ang tama ng Ukraine sa Russia at di napigilan ni Putin, at pagkatapos ay nariyan pa ang mga base ng gasolina. Matapos sirain ng Ukraine ang oil depot at mga tren ng Russia na nagdadala ng gasolina sa Crimea, ngayon ay nakatutok sila sa mga base ng gasolina sa paligid ng Crimean Peninsula. Ibinunyag ng news case sa ulat noong Nobyembre 7 na tinarget ng Ukraine ang mga base ng gasolina sa Simferopol at Bitumne. Kinumpirma ng Special Operations Forces sa Telegram na tinamaan ng kanilang mga drone ang ilang oil depot at bodega ng gasolina at pampadula sa Simferopol at karatig lugar. Ang nayon ng Bitumne, nasira ang mga pasilidad ng tank park. Maraming sunog ang naitala. Ngayon, may binanggit na tank park sa pahayag na iyon. Posibleng mas maraming tinamaan ang Ukraine noong gabi ng Nobyembre 5-6 kaysa sa inaakala natin. Walang ibang detalye sa pag-atake sa fuel base maliban sa mga sunog na naitala sa Crimea. Yun ay nagpapahiwatig ng mga direktang tama. Gaya ng inaasahan sa Russia, ipinagmamalaki nila na ang debris ng Ukrainian drone ay bumagsak at nagdulot ng sunog sa kanilang fuel. Hindi mahalaga sa Ukraine kung ano doon. Bawat litrong petrolyong nakuha mula sa Russia ay hindi magagamit ng mga puwersa ni Putin sa pag-atake sa Ukraine. Sa kabuuan, naging produktibo ang gabi ng 5 hanggang 6 ng Nobyembre para sa Ukraine. Maraming pasilidad militar sa Crimea ang nasusunog ngayon dahil sa sunod-sunod at matalinong pag-atake ng Ukraine. Nawasak ito, isang dipo na ginagamit para mag-imbak ng napakaraming langis at gasolina ng Russia. Tinamaan din nito ang base ng gasolina na tumutulong sa distribusyon ng gasolina sa Crimea. Pati na ang dalawang tren. Tiniyak din ng Ukraine na ang gasolina na naipasa na o nakatakdang ipasa ay hindi makarating sa dapat nitong puntahan. Bahagi ito ng estratehiya ng Ukraine para lumikha ng abala sa likod ng Russia na nagdudulot ng mas mahina nilang pag-atake sa harapan. Palalalimin pa natin ang pagtalakay kung bakit mahalaga ito mamaya. Sa ngayon, may isip mong galit ang Russia sa mga pag-atake sa Crimea. Gayunpaman, gaya ng madalas mangyari, wala masyadong sinasabi ang Russian Defense Ministry tungkol sa nagawa ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, wala pang opisyal na pahayag ang mga autoridad ng Russia. Ngunit kinokontra ito ng Crimean Wind Telegram channel. Sa totoo lang, iniulat ng Russian Ministry of Lies na di umano'y 7 drone ang napabagsak sa Crimea kagabi. Karaniwan na sa Defense Ministry ng Russia ang pagbibida ng di umano'y tagumpay nila kahit nasusunog ang mga target ng Ukraine. Alam namin ang tungkol sa dalawa. Isa ay bumagsak malapit sa oil depot sa Simferopol. Ang isa pa ay tinamaan ng nasusunog na bagay sa Vardisk, Crimea. Dagdag pa ni Wind bago magtanong, nasaan ang 5 pa? Hindi sasagutin ng Russia ang tanong na yan. Ipinapahiwatig nito na ang Russian Defense Ministry ay muling nagmamanipula at hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa nangyari sa Crimea. May sapat na video na nagpapakitang tinamaan ng Ukraine ang mga target na sinabi ng Special Operations Forces. Hindi mababago ng pahayag ng Russia na nakabagsak sila ng 7 drone ang katotohanan ng iyon. Dahil dito, may tanong tayong dapat sagutin. Ano ang layunin ng Ukraine sa mga ganitong pag-atake? Nabanggit na natin ang ilang sagot sa pagpapahina ng puwersa ng Russia at pagsira sa kanilang logistics. Nitong mga buwan, pangunahing target ng Ukraine ang gasolina at tren
Ayon kay Newskis, dalawang estratehikong layunin ang mga pag-atake sa reserba ng gasolina at tangke ng tren sa Crimea para limitahan ang limitahang galaw ng tropang Ruso, alisin ang reserba ng hukbo at guluhin ang kanilang logistics. Ayon sa mga eksperto, bahagi ng mas malawak na kampanya ang mga pag-ataking ito para pahinain ang logistics ng mga mananakop. Gayunpaman, mas malalim pa ang usapan doon. Nagaganap ang mga pag-atake ng Ukraine sa reserba ng gasolina ng Crimea habang ramdam ng peninsula ang epekto ng mga pag-atake sa oil refinery ng Russia. Simula sa gasolina, binigyang diin ng Kiev Independent ang ilan sa mga problemang kinakaharap ng Crimea nitong mga nakaraang buwan. Noong Oktubre, 8 iniulat na pinalawak ng Russia ang restriksyon sa bentahan ng gasolina sa ilang teritoryo dahil sa drone attacks ng Ukraine. Nagresulta ito sa pagtigil ng malaking bahagi ng kapasidad ng oil refinery ng Russia. Ang refining ay proseso ng paggawa ng krudong langis para maging gamit na produkto tulad ng gasolina at diesel. Ibig sabihin, natupad ng pag-atake ng Ukraine ang layunin nito at nabawasan ng husto ang reserba ng gasolina ng Russia. Sabi sa ulat, hirap na ang Crimea sa kakulangan ng gasolina nang ipahayag ang mga hakbang na ito. Halos kalahati ng mga gasolinahan sa peninsula ay tumigil sa bentahan noong Setyembre, 24 kasabay ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa 16 sa 38 oil refinery ng Russia. Pagdating sa katapusan ng Oktubre, bahagyang gumaan ang sitwasyon para sa mga kawawang residente ng Crimea. Noong Oktubre 28, iniulat ng Moscow Times na itinaas ng mga autoridad ng peninsula ang limitasyon ng gasolina na pwedeng bilhin ng bawat tao sa gasolinahan. Hindi masyadong nagsasaya ang mga residenteng Ruso sa Crimea. Pinapayagan pa rin silang bumili ng 30 litro kada tao, katumbas ng 65 galon. Pero bahagyang mas maganda na iyon kumpara sa dating limitasyon na 20 litro. Sapat pa rin ito para mapuno ang kalahati ng tangke ng maliit na kotse. Hindi ibig sabihin na sagana na sa gasolina ang mga tao sa Crimea. Nakakaranas lang sila ng kaunting luwag sa mga restriksyon. Maaaring ang pagkawala ng napakaraming gasolina sa pagitan ng gabi ng Nobyembre 5 at 6 ay magdulot ng mas mahigpit na mga restriksyon muli. Bahagi ito ng plano ng Ukraine at magkakaroon ng pangmatagalang epekto ang pag-atake sa mga refinery. Ayon iyan sa Atlantic Council na sumulat ng mga sumusunod noong Oktubre. Ayon sa Paris Space International Energy Agency, ang epekto ng mga drone attack ng Ukraine ay magpapababa sa refinery processing ng industriya ng langis ng Russia hanggang kalagitnaan ng 2026. Ayon sa outlet, bumibilis ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery gaya ng nakita nitong Nobyembre. Hindi lang pasilidad sa paggawa ng gasolina ang tinatarget ng Ukraine, kinukuha rin nila ang mga reserbang fuel ng Russia. Target ang mga depo, tren, at base ng gasolina bilang bahagi ng multi-layered na paraan para pahirapan ang mga Russian. Napilitan si Putin gumawa ng desisyon. Ipapadala ba niya ang natitirang supply ng gasolina ng Russia sa frontline? Sa ganito, mawawalan ng mahalagang yaman ang mga tao. Kailangan ba nila ito para mabuhay at magtrabaho? O uunahin niya ang katatagan ng bansa habang humihina ang kanyang mga sundalo at pag-atake sa depensa ng Ukraine? Wala sa dalawang iyon ang magandang pagpipilian. Ang una ay magdudulot ng galit na mamamayan sa loob ng bansa. At ang pangalawa naman ay magreresulta sa mas maraming patay na Ruso sa Ukraine para sa kakaunting teritorial na pakinabang. Hindi pa dito nababanggit ang epekto sa ekonomiya ng Rusya. Ayon sa Atlantic Council, tinatangkang bawasan ng Rusya ang pag-asa sa buwis mula sa langis at gas. Kailangan nilang gawin iyon dahil sa mga pag-atake sa refinery ng Ukraine at parusa ng kanluran. Mas kaunti na ang gasolina ng Rusya na naibebenta at lumiit ang kanilang kita. Ano ang malaking plano ng Rusya para lutasin ang problemang ito? Mas maraming lokal na buwis ang ipinatupad sa mga mamamayan ayon sa ulat ng Atlantic Council. Ito ay mga buwis na ipapataw sa populasyon na nakakaranas ng impelasyon na hindi bumaba sa 8%. Kahit isang buwan mula Setyembre 2024 hanggang Setyembre 2025. Tumataas ang buwis at gastusin sa pamumuhay habang kulang ang supply ng gasolina. Kaya lalong nababahala ang mga Ruso na mas nahihirapan dahil sa makitid na pananaw ni Putin sa espesyal na operasyong militar sa Ukraine.
Nakatuon ang estratehiya ng Ukraine sa paglikha ng presyon. Mas lalong mahihirapan ang mga tao sa Crimea matapos ang bagong pag-atake. At nauubusan na ng dahilan si Putin. Lalong lumalala dahil pinupuntirya na rin ng Ukraine ang tren network ng Russia. 2 pang tren ng Russia ang nawasak sa Crimea. At iyatsat ito ang pinakabagong mga biktima ng isang pinag-isang estratehiya kung saan sinusubukan ng Ukraine na sirain ang mas maraming kargamento ng Russia na dumadaan sa Riles hanggat maaari. Inasahan ng Moscow Times ang pagbuo ng estratehiyang ito sa isang artikulo noong Hunyo 12 kung saan binigyang diin nito na ang mga riles ng Russia ay parehong mahalaga sa pagsisikap ng bansa sa digmaan at mahirap itong patigilin o ipahinto. Lumabas ang ulat kasabay ng underwater drone attack ng Ukraine sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea at may malaking linya ng kargamentong riles. Hindi tuluyang nasira ng atake ang Kerch Bridge. Ngunit naging hudyat ito ng layunin ng Ukraine para sa 2025. Ipinapakita ng outlet ang kahalagahan ng mga reels sa Russia sa pagbanggit na si Andrei Bilyulsosov, ang chairman ng board ng Russian Railways, ang pinakamalaking kumpanya ng rails sa bansa. Kung pamilyar ang pangalan, si Bilyulsov din ang kasalukuyang ministro ng depensa ng Russia. Matapos ang nangyari sa Crimea, sabay na tinatangka ni Bilyulsov na itago ang tagumpay ng Ukraine habang hinaharap ang 2 nasunog na lokomotibo ng Russia. Ang koneksyong ito sa pagitan ng reels at ng depensa ng Russia ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung gaano ito kahalaga. Umaasa ang Russia sa maayos na operasyon ng tren at rail network para mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan laban sa Ukraine. Bahagi ng estratehiya ng Russia sa digmaan ang pagkontrol sa mga sentro ng riles ng Ukraine. Ginagamit nila ito para magpadala ng mas maraming tropa at supply sa Ukraine. Kapag walang riles, babagsak ang lohistika ng Russia. Alam ito ng Ukraine kaya't ang pag-atake sa Crimea ay may 2 layunin. Putulin ang supply ng gasolina at pabagsakin ang lohistika ng Russia sa peninsula. Pagsapit ng Nobyembre, 2 iniulat ng United 24 Media na ginagamit din ng Ukraine ang kakayahan ng mga grupong partisano para magsagawa ng mga operasyong sabotahe sa mga tren ng Russia. Marami sa mga grupong ito ay kumikilos mismo sa loob ng Russia. Ayon sa ulat, at mukhang gumagalaw sila sa ilalim ng patnubay ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine. So mga tren ng Russia ba ang target? Ginagamit ng Ukraine ang drone at mga saboteur sa lupa para sirain ang mas maraming Russian lokomotiba. Isang maliit na larawan ito ng asymmetric na pag-atake na nagpapakita ng depensa ng Ukraine laban sa Russia. Mukhang hindi kayang kontrahin ni Putin ang mga taktikang ito. Kahit na ginagamit na ito ng Ukraine simula pa noong inatake sila ng Russia. Lumawak pa ang asymmetric na pag-atake nitong mga buwan. Ayon sa New Sky, nagpapakita ang mga operasyon ng SSR ng bagong estilo ng pakikidigma. Pag-atake sa likod ng base ng kalaban, ang paggamit ng drone para sa tumpak na pag-atake, paglikha ng kaguluhan, at pagtaas ng blackout effect sa lohistika ng hukbo. Matagal nang naging labanan laban sa mga pasilidad ng enerhiya ang digmaan sa Crimea. At ito ang mahalagang punto. Nang lusubin ni Putin ang Ukraine, inakala niyang magiging tradisyonal ang digmaan at posibleng lumaban ang Ukraine. Lamang ang Russia sa dami ng sundalo, eroplano, tangke at armored na sasakyan, kaya malaki ang tsansa nilang magwagi. Kahit nang hindi inaasahan ng Ukraine na mapaatras nila ang mga puwersa ng Russia at nagsimulang magpadala ng kagamitan ang mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran, inisip pa rin ni Putin na oras lang ang bibilangin. Digmaan pa rin ng pag-uurong sulong. Mahalaga pa rin ang kalamangan sa bilang, kahit matagal bago magtagumpay. Hindi inasahan ni Putin na sobrang talino ng Ukraine para basta pumasok sa direktang labanan kontra Russia. Maagang ginamit ang drone sa labanan, at ang pag-unlad ng Ukraine sa teknolohiyang militar ay nagbigay daan sa paggamit nito ng kakaibang paraan ng pakikidigma. Tinamaan nito ang Russia sa mga hindi inaasahang lugar. Ayon sa Geneva Center for Security Policy, noong Marso, binago ng Ukraine ang paraan ng pakikidigma laban sa isang dambuhalang bansa kapag ikaw ang ginampanan ni David. Ang mas maraming bilang ng mga barko, tangke, at eroplano na kayang ipadala ng Russia ay hindi na kasing halaga ngayon kumpara sa kakayahang gamitin ang lahat, mula sa mga drone hanggang sa mga smartphone upang magdulot ng pinsala sa kalaban. Ang open source na teknolohiya
at matipid na artificial intelligence ay tumutulong sa asymmetrical na paraan ng Ukraine na nagpapahintulot na tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Akala ni Putin ay ligtas siya sa pag-atake sa Ukraine. Pero pinatunayan ng mga atake ng Ukraine sa Crimea na mali ito. Bagamat kakaunti lang ang missile na nasangkot noong Nobyembre 5, karamihan ng pinsala ay mula sa mga drone ng Ukraine. Mas mura ang mga kagamitang ito kaysa sa tradisyonal na gamit militar. Eksakto, mahirap pigilan, at pwedeng sabay-sabay gamitin para salakayin ang target. Ayon sa Modern War Institute noong Oktubre, ipinakita ng labang ito ang sobrang gastos ng lumang doktrina, mahihinang sistema, at matitigas na pamumuno. Nagwawagi ang Ukraine laban sa Rusya dahil lagi itong umaangkop sa mga hakbang ng Rusya. Ngayon, nakatuon ang asimetrikong estratehiya nito sa gasolina na kailangan ng mga tangke, sasakyan, at tao ng Rusya para mabuhay. Ang nakikita natin ay isa pa ring digmaan ng pag-ubos, ngunit ito ay pag-ubos. Mas mahalaga na ngayon kung gaano karaming yaman ng kalaban ang kayang sirain kaysa dami ng tradisyonal na kagamitang militar ng bansa. Sa labas ng Ukraine o mga sinakop nitong teritoryo, naging mas madaling target ng Ukraine ang Crimea habang tumatagal ang digmaan. Malaki ang posibilidad na magulat pa kami ng mas maraming gasolina, langis, at kagamitan sa Crimea na sinisira ng mga drone ng Ukraine. Nabanggit namin ang paggamit ng Ukraine ng mga partisano para sirain ang mga tren ng Russia bilang bahagi ng kanilang asymmetric strategy. Ginawa nila ito noong nakaraang linggo gamit ang mga Russian saboteur na nagtaksil kay Putin. Nahaharap ang Russia sa laban mula sa mga Russian na kumikilos laban kay Putin para pahinain ang bansa. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa pag-atake ng Ukraine sa sinakop na Crimea.